Magandang araw mga kapatid. Ako po si Maestro J at meron naman tayong panibagong kwento dito sa Pinoy Esoteric. Isang kwento na namang Pinoy Esoteriko. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na dahil meron tayong panibagong kabanata tungkol sa isang babae lang kilalang kilala na nagtatangan ng isang napakagandang mutya na nagbibigay ng lakas at proteksyon pati na rin ng magagandang espiritu sa isang taong nagtatangan nito. Let's go. Sa isang liblib na bayan sa timog ng Pilipinas, sa pagitan ng malalagong kagubatan at tahimik na ilog, naninirahan si Neneng Babaylan, dating kilalang bilang Presyosa. Nakapagtapos siya sa kolehiyo, ngunit hindi niya ito ginawang propesyon. Napunta siya sa ibang bansa at natagpuan niya ang kanyang sarili sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, dito niya nakatagpo ang isang klasing bato ng ametista na tinatawag niyang mutya ng kahilingan dahil sa galing nitong makapagbigay ng malalakas na enerhiya at kagalingan sa mga kahilingan, lalo na't isa siyang babaylan. Taglay niya ang mutya na ito upang sa mga kanyang kakayanan ay maging malakas ang kanyang mga orasyon o di kaya naman ay makapagpagaling, pati na rin sa pakikipag-usap sa espiritu at sa labanan ng kasamaan. Ibinigay ito ng isang tindero ng mga bato at iba't ibang klaseng kristal sa Jerusalem. Isa itong matanda na lagi nakatabing ang muka at hindi mo maaalintana kung ano ang kanyang iniisip at kung ano rin ang kanyang tinitignan. Bigla na lamang nahatak ang paningin ni Neneng Babaylan sa mutyang ito nung siya ay naglalakad sa isang liblib na tindahan. Dito ibinigay ng matanda ang mutya na ito na kung saan ang sabi sa kanya, ito daw ay dinasalan at binigyan din ng kung ano-ano pang mga orasyon na galing sa mga Hebreyo o Aramaic. At sabi pa nga daw, sa ibang kultura, ang tawag rin sa mga batong ito ay merong jinn. Tinanggap naman ito ni Neneng Babaylan. Isa lamang ito sa mga gamit na pwede niya rin magamit sa mga susunod niyang mga gagawin bilang babaylan, dahil kailangan na rin niyang bumalik sa Pilipinas at doon manirahan. Ngunit sa bayan ng San Felipe, may isang lalaking kinakatakutan at kinamumuhian, si Don Severino, isang mayabang at malupit na hasyendero. Hindi lamang niya inaangkin ang mga lupain ng mahihirap, kundi pati na rin ang kanilang bahay, buhay at mga trabaho. Ang sinumang tumuto sa kanyang kagustuhan ay nawawala o natatagpo ang patay sa masukal na bahagi ng kagubatan, na kung saan dito rin naninirahan si Neneng Babaylan. Sa loob ng isang kubo sa gilid ng ilog, pinagmamasdan ni Neneng ang isang sugatang magsasaka, si Mang Tibor, bulong ni Rosa, isa sa mga bataan ni Neneng. Pinalo ng mga tauhan ni Don Severino dahil ayaw niyang ipasa ang kanyang lupa. Hinaplos ni Neneng ang sugat na matanda at nang itaas niya ang kanyang kamay, kumislap ang mutya ng tinatangan-tangan niya. Sinimulan niyang bigkasin ang kanyang orasyon. O mga anito ng lupa at hangin, hilumin ang sugat ng pinahirapan. Ibalik ang lakas, pag-asa'y di mapaparam. Dahan-dahang bumalik ang kulay sa mukha ni Mang Tibor. At nang iminulat niya ang kanyang mga mata, isang luha ang pumatak mula sa kanyang pisngi. Salamat, Neneng. Ngunit alam ni Neneng na hindi sapat ang pagpapagaling lamang. Kailangan niyang harapin si Don Severino sa mga ginagawa nitong hindi makatarungan, lalo na't siya ngayon ay apektado na dahil ang kanyang lugar na tinitirhan ay maaari na ring kuhanin at lapastanganin ni Don Severino. Kinabukasan,
Nagtipon ng mga magsasaka sa kubo ni Neneng. Ang ilan sa kanila ay may dalang gulok, sibat at mga pana. Mga sandatang gagamitin kung sakaling magkaroon ng sagupaan. Hindi na natin kaya ang paniniinlit Don Severino, sabi ni Mang Pablo, isang matandang magsasaka. Kinuha na niya ang ating mga lupain, inapi ang ating mga pamilya. Panahon na upang lumaban. Tumango si Neneng. Hindi tayo makikipaglaban para sa dugo, kundi para sa katarungan. Gagamitin natin ang lakas ng ating pagkakaisa. Aniya. Sa sumunod na mga araw, lihim nilang pinaghahandaan ng paghaharap. Tinipon nila ang lahat ng maaaring gamiting sandata. Inihanda ang mga daanan sa kagubatan at sinanay ang kanilang mga sarili sa pakikidigma gamit ang kanilang mga limitadong kagamitan. Si Neneng Babaylan naman, nag-oorasyon, nagdadasal at humihingi ng tulong mula sa mga espiritu upang siya ay protektahan. Pati na rin magkaroon ng magandang resulta ang kanilang paghihimagsikan, lalo na't pati buhay nila ay pwedeng mawala sa kanilang gagawin. Sa tanghaling tapat ng ikatlong araw, nagtungo sila sa asyenda ng Don. Sa harapan nila, naroon si Neneng, nakasuot ng pulang saya at nakasuot ang kanyang noo ng isang panyong malakorona. Sa kanyang leeg, nakasabit ang mutya ng hiling, kumikinang sa liwanag ng araw. Don Severino, sigaw ni Neneng, humarap ka sa amin. Ang lupang ito ay pag-aari ng mga tao, hindi ng isang sakim na tulad mo. Sa balkonahe ng malaking bahay, lumabas ang matabang hasyendero. Nakangisi siya habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Kasunod ang kanyang armadong tauhan. Ikaw pala, Neneng Babaylan. Aniya. Ang babaeng nangangarap na kalabanin ako. Ano ang gusto mo, ha? Makipagtalo sa akin? O gusto mong pagalingin ang mga pipilayin ko? Gusto kong tapusin ang iyong paghahari sa lupang ito. Matatag na sagot ni Neneng. Natawa si Don Severino. At paano mo gagawin yon, bruha? Itinaas ni Neneng ang kanyang kamay at biglang lumakas ang hangin. Ang mutyang hiling ay nagbuga ng kakaibang liwanag at ang lupa sa ilalim ng mga tauhan ni Don Severino ay nagsimulang gumalaw. Ngunit isa-isa silang nagsibagsak, para bang may isang hindi nakikitang puwersa ang nagpapabagsak sa kanila. Ano ito? Sigaw ng Don habang umaatras. Sa ngalan ng mga ninuno, ng kalikasan at ng hustisya, alisin ang sumpang dala ng kasakiman. Binitawan ni Neneng Babaylan ang orasyon na ito. Mula sa lupa, lumabas ang ugat ng matandang puno. Gumapang patungo kay Don Severino at itinulak siya paatras hanggang sa lumagapak siya sa putikan. Napuno ng takot ang kanyang muka habang ang mga kanyang tauhan ay nagsitakbo naman. Patawad, sigaw niya. Wag, wala na akong gagawin laban sa inyo. Ngunit lumapit si Neneng Babaylan at bumulong. Ang lupa ay hindi pag-aari ni naman, Don Severino. Ito'y buhay. Buhay. Ito'y may diwa. Dahil sa takot, iniwan ni Don ang bayan. At mula noon, muling bumalik ang kapayapaan sa San Felipe. Ang mga tao ay namuhay ng malaya at ang lupa ay naging masagana. Sa huling pagkakataon, tumayo si Neneng sa isang burol. Pinagmasdan ng kanyang mga bayan. Hawak niya ang mutyang nagbigay sa kanya ng kalakasan, lalo na sa laban niya kay Don Severino. Kumikislap ito na merong berde o di kaya naman ay indigong kulay, naghahalo. Nagawa mo ang tama, Presyosa, sabi ng tinig ng kanyang namayapang guro sa hangin. Pangiti si Neneng Babaylan. Hindi pa tapos ang labanan, sagot niya.
Ngunit ngayon, ang bayan ay may pag-asa na. At sa liwanag ng araw, lumakad siya patungo sa kagubatan, patuloy na pinangangalagaan ang kanyang bayan at ang kanyang mga tao. Sa bawat hakbang, alam niyang ang diwa ng kanyang mga ninuno ay kasama niya, habang patuloy niyang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang tunay na babaylan. Grabe ang kapangyarihan ng isang babaylan. Sa totoo lang, ang mga babaylan ay merong sadyang kabutihan, lalo na sa kalikasan at sa kanilang mga bayang kinaluluklukan. Dito natin nakita ang istorya ni Neneng Babaylan. Pero alam nyo ba, hindi man ito ang tunay niya talagang pangalan, pero hango ito sa tunay na isang babaylan na hindi na natin papangalanan. Pero dahil sa kanyang sikreto na bilang isang babaylan, maaari nating malaman na ang mga espiritu na mabubuti ay tumutulong din upang magkaroon ng hustisya sa ating mga pangangailangan. At ang mutya ng kahilingan, guys, tandaan, ang mga mutya, totoo naman talaga ang sinasabi rin ng mga antingero. Hindi nito kailangan kadalasan ng mga orasyon. Dahil likas na makapangyarihan na ang mga mutya na tinatangan-tangan ng mga may espiritual na kakayanan. Ngunit ang paggamit ng mga orasyon, lalo na rin ng mga ibang dasal, ay nagpapalakas sa kapangyarihan ng isang taong nagtatangan ng mga mutya. Kaya guys, kung gusto ninyong makakuha rin ng mutya, kagaya ng mutya ng kahilingan, pwede nyo kaming puntahan sa aming shop, sa aming TikTok. Just click our profile and click shop and search Mutya ng Yaman sa Pinoy Esoteric. Hanapin nyo lang kami at nandun iyon. And guys, like and subscribe para mas lalo marami makapakinig sa mga Pinoy esoterikong kwento natin dito. Mga Pinoy ghost stories, Pinoy horror stories, kwentong agimat at sagradong anting-anting. This is Maestro J. I'll see you again sa mga susunod na episode. Maraming salamat.